Isuzu Trooper ang ating unit ngayon at ito trouble natin. Ayun, ang kapal ng usok. So para kang nasa kon lang, alapaap. Halika at punta ka rito sa pwesto at makikita mo ang mababang sea of clouds. So yan po yung ating trouble ngayong araw na to. So Isuzu Trooper po. Bale halos di mo na makita yung nasa likuran mong sasakyan at yung makina, yan nanginginig pa at talagang sobrang usok talaga. At dito ay tinanggal ko na yung kanyang mga injector at ma-visual check up. At nung nakita ko na yung 4 na injector, yan mga supot yung 3. Yan mga supot pa lang yan. Kumpara mo dun sa isang injector ay natuli na. So wala na yung kanyang balot. Tuling-tuli na German cut, kaya mausok siya ng ganun kakapal. At yan kitang-kita na yung ulo ng nozzle tip, injector tip kumbaga. Yan. Talagang na German cut yung kanyang tip. So doon sa 3 supot. So yan, bale dito ay pinagtatanggal na namin yung sleeve at gumawa ako ng special tools sa pagtanggal ng injector sleeve dito para mapalitan din yung kanyang o-ring, para hindi po naghahalo ang tubig, langis at mga krudo sa loob ng makina. So yan, panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo, baka makapag-encounter pa kayo ng ganito ay may idea na po kayo kung paano gawin. Ayan, diskarte lang po talaga ng kailangan dito para matanggal mo yung sleeve at malawak na kaisipan para hindi ka ba naiyaw-awan at magagawa mo yung mga imposible na gawain. So yan, na pull out ko na nga yung injector sleeve at tuwang-tuwa naman ako dahil sa nagawa kong special tools. At dito ay na overtime na nga kami. So hanggang gabi na po kami dyan para makita lang kung talagang okay na nga ba yung ating mga gawa. At pinalitan ko na rin yung mga injector sleeve dyan, kaso nga lang yung mga o-ring, mga kit niya ay iba po, hindi po pang Isuzu. Kaya dito nag time check ako rito kung anong oras na nga ba, at kasi alam kong pagod na rin yung mga kasama ko at napagod na rin ako rito kakaisip kung ano nga ba dapat gawin dito, kasi itong nangyari dito ay hindi 100% na naging okay yung makina, itong Isuzu Trooper na to. Kaya ayun, nalobat na nga yung aming mga baterya gawa ng pinasukan na ng tubig, langis. Time check. Okay, stop na nga, time check tayo. Army mo, ito yung time check mo? Check. Ipot po. Alam ba, nag-rubik. Ngayon, awalan dyan siya shopper na Parts out, parts out, parts out. Time checking. Dali. Yan na. Time check. 8:14. Time. So yan, naabot kami ng 8 o'clock at dito nga ay sinubukan ko ng in-start yung engine para makita kung mausok pa ba yung kanyang tambutso at hindi na ba nanginginig yung kanyang makina. So yan, umi-start na nga, pero sa kalaunan ay ganun pa rin yung sitwasyon ng kanyang usok. Halos makapal pa rin yung kanyang usok. At dito talagang pinakita ko talaga sa video, yan talagang makapal. So ayan, hindi ko i-release tong sasakyan na to hanggat hindi magiging okay ito. Ganun tayo. So nag-okay ako dyan, pero umandar nga, kaso nga lang andun pa rin yung usok. Kaya trouble na naman tayo rito para magkaalaman kung ano nga ba yung naging sanhi nito, makina nito. Pero yung sa kanyang makina, okay naman na yung kanyang makina. So yan, tinuloy namin ng umaga at binaba namin yung kanyang cylinder head para mapalitan yung cylinder head gasket. Bale, pumasok na sa top overhaul yung makina. At nag-overheat din po kasi ito, kaya tinap overhaul na namin. At dito natapos din
So fast forward, yan na yung andar. Bali hindi na siya nanginginig at yung usok halos hindi mo na rin makita at kulay itim na yung kanyang usok. Nauma na sa kulay puti. Kaya yan. Bali goods na yung Isuzu Trooper na to, 4GX1 yung kanyang makina. So nakulkul din ng konti yung aking utak dito. Pero awa ng Diyos at ginabayan pa rin ako hanggang sa matapos tong troubleshooting na ito. So yan, maraming salamat sa panonood at paki-like and follow and share na lang tong aking mga videos. Dito lang yan sa Old Terminal, Caloocan, Bambang, Nueva Vizcaya kay Mike Mechanic Auto Repair Shop. So yan, goods na po yung kanyang sasakyan ni Ma'am Marisa ko. So maraming salamat ma'am sa pagkatiwala mo sa sasakyan mo sa akin, and God bless us all ma'am, and thank you po. At yun, nagawa ko nga yung sasakyan, okay po at yan, maraming salamat po and thank you.